Parte ang mga tsuper ng jeep para mapagkasya ang anilay kulang na kulang ng kita ngayon sa pamamasada. Mula po sa Mandaluyong City, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa buong maghapon nga ay panay daing ng mga tsuper na hirap na umano sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel ang napakinggan natin. Ang ilan nga sa kanila tila suko na sa pamamasada. Bali dito tayo magkita Opo. Kung dati-rati pilit na lang pinagkakasya ng jeepney driver na si Jerry ang kinikita sa araw-araw, ngayong sumipa na naman ng gusto ang presyo ng krudo, di na raw niya malaman kung paano pa sasapat ang dati kulang na. Hindi na ako bumibili kung kahit na nga pang ilalim to, hindi na ako nakakabili. Maski nga araw gabi, ginagawa na niyang araw, madagdagan lang ng kaunti ang kinikita. Nag-uumpisa ako alas 5, alas 6. Tatapos ako ng minsan 11, 11:30, alas 12. Minsan inaabot ako ng mga hanggang alas 12 ng gabi para makumpleto. Ang pinangangambahan daw niya kasi pag nagkataon, baka mapilitan siyang pahintuin muna sa pag-aaral ang bunsong anak na grade 9. Yun na nga iniisip ko sana gusto ko na nga ituloy-tuloy yung pag-aral niya para makatapos siya. Ang isa pang jeepney driver na si Elmer, nagbabalak na lang munang iuwi ang pamilya sa Cagayan de Oro. Kung magtuloy-tuloy ganito po ang presyo kasi tataas pa rin ng tataas, mabuti pa mag-construction na lang muna kami. Kasi hindi namin kakayanin sa taas ng presyo ng diesel. Iuwi ko muna sa probinsya yung mga pamilya ko. Dahil kahit pa paano, hindi kami umuupa ng bahay. Dito, obligado ka dito buwan-buwan, umuupa ka. Magkano upahan dito? 4,000 pinakamababa. Squatter ka pa. Saan mang terminal ng jeep ka mapunta, di nalalayo ang usapan. Sa may Malolos, Bulacan pa nga, marami sa mga jeep nakapirmi na lang sa terminal. Umaasa sa pila ng mga pasahero. Halos ganito rin ang sitwasyon sa isang terminal ng jeep na sinadya namin kanina sa Mandaluyong. Nakakahinayang daw kasi ang gasolinang mawawala kung mag-iikot-ikot pa sila sa daan. Kaya ang nakikitang solusyon lang umano ng karamihan, itaas na ang pamasahe. Kasi po yung subsidy na ay ala pong sa linggo ubos yan Kaya po mas gusto nila yung long na yung pagtaas pasayan po. Medyo mahina ang kita ngayon. Talagang pagka manggagaling ka ng Hagonoy, tatakbo ka ng walang sakay, dito ka pala magkakasakay. Medyo malaking talaga. Malaking dagat sa akin. Kaya minsan napipilitan ako umuwi. Bagay na pinangangambahan naman ng mga pasahero, lalo't di naman daw tumataas ang sweldo. Mga sweldo ng mga tao, mababa lang, tapos mataas ng mga bilihin. Mahirap naman sa mga tao. Hirit pa nga ng senior citizen na si Romel. Pwedeng maglakad, kung kayang lakarin. Sana gawa ng pamahalaan, ng paraan, di ba? Pwede yun, alisin na yung excise tax muna kahit pansamantala lang. Emil, ang sentimiento ng mga tsuper sa tuwing sisirit ang presyo ng krudo, mabilis pa sa alas 4, damang-dama daw nila agad ang bigat ng epekto nito. Sana raw maging ganun din kabilis ang matanggap nilang tulong at assistance mula sa pamahalaan. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.